Faustino Oro. Sikat na sikat tong batang ito. First game niya dito sa IM Round Robin Tournament ay si Grandmaster Hipolito. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. I-analyze naman natin itong best game ng batang ito. 11-year-old Faustino Oro. Sikat na sikat tong batang ito. Dahil sa murang edad, marami na pong pinipisak na mga mamaw. First game niya dito sa IM Round Robin Tournament ay si Grandmaster Hipolito. Uubra na ba siya sa Grandmaster na taga-Espanya mismo? Talagang dumayo tong si Faustino ng Round Robin, ano? Okay, ang ginawa ni Faustino, nag-D4, Knight F6 si Hipolito, C4, E6, Knight C3, pinasok ni GM ang Nimso Indian Battle, Queen C2, classical, nag-D5, kumapture, E takes D5, Bishop G5. Ayan, very common po yung pattern, yung flow ng theory, Bishop H4, nag-castle, E3, and nag-C5. Okay, ito po ay over the board tournament, long game, kaya mabigatan ng mga tira. Kinapture lang ng bata ang pawn C5 at nag-bishop E6. Yan po ang mga pasakali ng mga grandmaster. Hindi pa binabawi yung pawn sa C5 dahil anytime naman mababawi yan eh. Nag-knight F3, tuloy lang sa pag-develop. Knight BD7, Knight D4. Ayun, tinirect yung bishop. Kakapture na ba yan? Bishop takes at nag-bishop D3. Kinapture na, bookline pa rin. Capture. Queen B6. Ayun. Theory pa rin yan. Kaya kinapture yan kasi pag Queen B6 may tempo threat sa D4 at nag-Queen D2. Ayan. Bookline pa rin. Aral na aral tong batang ito. Hindi pwedeng capturein ng pawn sa D4. May Bishop H7 na sacrifice. Lilipad po ang reyna. At nag-King H8, diyan nawala sa talaan ng aklat. Novelty ang tira ni GM. Dahil ayon pa sa naitalang record dito ng chess.com, may tumira ng Knight E4. Pero nabigo po yan dahil panalo ang white dito sa laban na to. Pero tingnan natin yung King H8. Nag-Bishop E2 para may depensa. Bishop F5, ayun. Binad mo ba ng tira ni GM? Bakit kaya? Parang okay naman, ano? Parang to control the E4 square and preparing to play Rook E8. Mukhang okay naman, pero sa computer ang tira, Knight E4 talaga, no? Pag nag-Knight takes E4, D takes E4. Ayun, tapos mamaya mag-F5. Magdi-D5 naman ang puti. Ayan, medyo mahaba-haba pang labanan yan. Pero balik tayo sa Bishop F5 na ginawa. F3, ayan, para makover yung mga squares. Nag-Rook D8. Yun ang malalim. Okay. Para yung knight, imamaneuver to F8 tapos G6. Kasi pag kumapture doon, at least walang beaten sa D5. Yung tore ready na mga kamatsas. Okay, nag-castle. At nag-Rook AC8, Rook AC1, nag-Queen A5, Rook FD1 at nag-A6. Bishop F1 at dito nag-Rook C6. Yan po yung mga binibiling mga waiting, islug-islugan time. Kasi pag ready na mga pyesa mo, ang tanong doon, papaano mo itutuloy? Yan yung mga silent move na talagang mayroon ng mga malalakas na player. Bishop G6, ayan para makaiwas sa G4 tempo mamaya. Bishop D3, sinalubong ni Faustino. Pero bad move daw eh. Dapat ang tira, Knight E4, Queen to Queen, na kapag kinapture, Knight takes D2. Ayan, halos equal lang ang position. Okay, balik tayo. Pero, nag-Bishop D3, kinapture ni GM, at nag-battery sa C-file, nag-Rook E2. Ayan, ang purpose nito ay magbabattery naman sa E5. Nag-B5, ayun na, may paparating na B4, pampaalis. Nag-A3, pinigilan. Rook C4 para target lang, pressure, nag-Rook CE1 battery at nag-B4 pinuwersa ni GM. Capture, Queen takes B4, kinapture na, capture, at dito mga kamatsas, mayroong nawaglit na tira si GM. Mayroon na palang ganun ang batang ito. Ano kaya yung brilliant move na binitawan ni Faustino? Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start.
Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Boom! Knight x d5. May ganun na pala. Matindi. Nag-queen d6. Hindi makain-kain ni GM ang knight na yan dahil mayroong rook e8. Susundutin sa back rank. Pag kinapture, matchas yan. Di makakaangat, may reyna. Aray, ang sakit. Kaya pala ang ginawa dito, nag-queen d6 na lang. Capture. Aba, pinunit. Ay, oo nga pala. Pag queen kasi may check pa rin doon. Obligado pala yung g-pawn. Para kung chumek, may angat sa g7. Chinek pa rin king g7, kinapture, capture, at nag-rook d1. Okay? So, pawn up advantage ang bata. Nag-queen b6, queen e2, rook d8, queen f2. Ayan. Dito naman masusubok kung gaano kaingat ang batang ito. Gaano ka-matured sa positional play. Rook d2, queen c4, h4. Ayan, para kung chumek, aangat lang. Nag-h5, check, king f8, and queen f4. Lipat dyan, depensa sa d4. Nag-king g7 ulit, and king h2. Marunong na talaga yung bata. Ano? Nag-rook d5. Bad move ang binigay sa tira ni GM. Dapat daw po ay queen c1. Pin-pin lang. Pressure. Okay? Pero, nag-rook d5, nag-g4. Good move. Kasi, ang tanong dito, yes, meron kang lamang na isang pawn, pero ano na yung kasunod? Kailangan may gawin pa rin. So, tama yung g4. Capture, queen takes g4, king f8, and nag-queen f4. Ayan, may mga sundot ng check mamaya, mga check-check sa dulo. King e7, nako, lalong palaki ng palaki evaluation bar. Ine-expose ni GM yung king niya. King g2, ayun, na-miss dito yung tirang b3 lang pala, no? Pag kumapture, queen c7 check. Pag nag-king f8, check. Nako, lulutang, talo kagad. Lulutang no? So, ginawa dito king g2, rook e5. Hindi pwede pong capture nakapin ha, pero bad move pa rin ang tira na yan. Dapat daw queen b5. Grabing mga timplahan ng computer engine. Pero, nag-rook e5, threatening check, nag-b3. Ayun, nakita na ni Faustino. Nag-queen b4. Pero teka muna mga kamatsas, bakit hindi tinuloy yung rook e2 check? Ano po gagawin? Magki-king g3 lang daw. Oo nga, nakabitin ang rook at kapag umatras, queen b5, kakapturin lang, capture, iyakan time, isi-simplify na. Obligado, talo sa king and pawn ending. Okay, dapat nakikita natin palagi ang projection papuntang endgame. Dapat laging natatanaw yan. So, nag-queen b4 lang dito si GM at nag-rook c2. Ayun, check doon. Queen takes b3. Rook c7 check. King d8 at nag-rook c6. Tagal ng pagkabitin ng tore. Check. King g3 at nag-queen b4. May mga check sa ilalim. Teka muna mga kamatsas, kasi may capture na dito. Yun ang inaayawan dito na iniiwasan ni GM So, paano kung mag-rook e6 lang? Ay, may check na pala doon. Todas kagad. Check, lulutang, matchas. May ganun na pala. Kaya pala dito, naobliga na mag-queen b4 para may mga check sa ilalim. Pero ang tanong, kakapturin ba ang tore? Hindi. Yung pawn muna ang kinapture. Check. Bumaba, rook e7. Teka muna, nakaharang ang tore. Linisin muna natin tong part na to. What if d takes rook? Magku-queen e1 check. Panalo pa rin pala Bluff lang pala yon. Bluff lang pala. Wala rin pala. Mag-f5 check. King f4. Wala namang check dito. So, dito lang ang check, Queen d4 check, then king g5. Okay? May check pa ba? Queen d2 check, then king h5. Wala nang check. Then, puti na ang susunod na aatake dyan. Marami na. Queen g5, queen g8. Okay? So, tinignan lang natin yung part na yon. Pero, ito mas malinis. Queen takes f6 check, rook e7, and rook d6. Dito po, naparesign si GM. Grabe. Ginulat ng 11-year-old na si Faustino Oro itong GM na to. First round pa lang to mga kamatsas. Ito po ang kanilang standing. Nangunguna si Faustino Oro. Grabe tong batang ito. Single round robin, 10 players sila. 5 points. At si IM, ayan puro mga IMs na. Si GM pang 4th place. Ayun, nag-iisang GM lang pala. Halos FM lahat. Kasi po ito ay round robin
IM tournament. Okay, kaya ko lang naman po pinasadaan ito. Tututukan natin dito si Faustino, makibalita tayo kung siya ay makakakuha ng IM norm dito. Parang tournament sa Vietnam, 'di ba? Umiikot yung round robin tournament doon na sumasali yung mga Pinoy players natin for the norm. GM norm and IM norm. Ayan, okay? So makikibalita po tayo sa batang ito at future GM din ito. 11-year-old lang, napakalakas na. Grabe, nakakabilib talaga. Iba na talaga ang panahon ngayon mga kamatyas. Pabataan na ang mga magagaling na player. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa update naman ng round number 3 mamaya sa bakbakan nila Wesley So at ang kalaban niya ay ang panlaban ng Romania na si Super GM Bogdan. So sana manalo na si Wesley So. So re-report ko po sa inyo yan mamaya. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.